ina, tinulungan mo. Nagpakahirap ka para sa kanila, mga kapatid ko. Nag-aaral ko kasi mga kapatid ko. May sakit ako, 5 days na. Nilayasan ako kagabi. Wala na akong pera. Wala akong maasahan. Context of the story para mas maintindihan niyo maigi, ano? Okay, may sakit si ate that time at inuutusan niya yung mga nakakabata niyang kapatid, edad 16 at 17, na magluto ng kanilang hapunan kasi sila lang naman yun na dun sa bahay. Eh, hindi din naman siya makakilos na maayos since may sakit nga siya. Tas, kailangan din niya munang kumain para makainom ng gamot. At dahil nga wala silang ref, eh nakikilagay sila ng ulam nila dun sa may talipapa na hindi naman kalayuan sa kanila. Ngayon, pinapakuha niya doon sa mga kapatid niya. Kaso ito lang nga. Nung pagkautos niya, ay nagdahilan itong 16 years old na masama daw yung pakiramdam niya. Kaya ang nautusan ni ate ay yung bunso nila. Pero, yun na nga, no, ayaw sumunod kasi kesyo hindi niya alam kung nasaan yun, tas baha pa daw. Kaya, yun, nag-init yung ulo ni ate. Nagkasagutan sila at namura siya nung kapatid niya na dahil sumusobra na nga daw itong si ate. O di sa galit ni ate, nasabihan niya na lumayas na lang sila. Kaya yun, nilayasan naman siya. Ganito ba mga kabataan ngayon? Ang hirap i-handle. Ito lang guys fight me if I'm wrong. Maglalabas lang ako ng sama ng loob ko dito kasi sobrang sama ng loob ko. Ina, sobrang sama ng loob ko. Hindi tayo magpapakahipokrito dito. Minsan sa buhay ninyo, nag-expect din kayo ng pabalik sa lahat ng mga tinulungan ninyo. Ang sa akin, kasi totoo naman talaga yung no man is an island. Hindi mo kaya mag-isa sa mundong to. Alam niyo yung word na give and take? Yan ang lahat ng mga tinulong mo. Sa huli, hindi ka matutulungan kahit hindi financially eh. Pagkatapos ng lahat, I may sound nanumbat pero I don't care. Wala akong pakialam. Lalo na sa pamilya mo. Ina, tinulungan mo. Nagpakahirap ka para sa kanila, mga kapatid ko. Nag-aaral ko kasi mga kapatid ko. May sakit ako, 5 days na. Nilayasan ako kagabi. Wala na akong pera. Wala akong maasahan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanila. Ngayon na may sakit ako, humingi ako ng tulong sa kanila. Pero, kaya, na lahat ng mga sinabi ko, mas galit sila. Ganito ba mga kabataan ngayon? Ang hirap i-handle. Ay na mga walang utang na loob. Ang grateful. Wait lang. Wait lang, kakain kayo. Walang utang na loob. Lahat ginawa mo. Pakapagod ka sa kanila. Tapos ngayon, minsan ka lang na kailangan eh. Kasi wala naman akong ibang kaasahan eh. Wala na kaming nanay. Patay na siya. Ang tatay ko senior citizen na. Nahihirap na mag-provide sa amin. So, sino ang aasahan ko? Ang sensitive ng mga bata ngayon, mapagalitan mo lang. Sama na ng loob nila, depressed na daw sila, gusto na daw nilang mamatay. Tang ina, kapal ng mukha mo. Kapatid ko, minura mo pa ako, mutang ina ka. Ni minsan kapag humingi ka, nagreklamo ba ako? Ilang ko pa magpa-rider. Kahit wala na akong pera. Paano ako makakapagtrabaho? Eh, freelancer ako. Hindi sakit ako. Ha? Putang ina. Sama ng loob ko.
Lumayas kayo. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Kampi yung mga kaibigan nyo ngayon sa inyo, kung saan man kayo. Pero tignan natin kung hanggang saan kanila kayang tulungan. Kayong dalawa. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. But here's my take on this. No. Alam mo, ate, mukhang may tampo sa'yo yung mga kapatid mo. I understand na ikaw yung breadwinner sa pamilya nyo. And may right ka naman talaga na utusan, pagalitan sila, at ituwid yung mga mali nila. Kasi ate ka nga eh. And I guess you're just hoping na kahit pa paano, magkaroon sila ng concern sa kalagayan mo kasi nga may sakit ka. Kaso ate, no, baka naman kasi masyadong masakit yung mga words na nasasabi mo, especially kapag napapagalitan mo sila. Or tinutulungan mo nga sila, kaso baka naman na isusumbat mo. Kaya nagtanim sila ng sama ng loob or medyo tumigas na yung puso nila sa'yo. Pag kasi, di ba, pag tumulong tayo, lalo na sa kapamilya natin, no, dapat hindi na tayo nag-expect ng anything in return. Sa utang na loob issue naman, hindi din natin dapat hinihingi yan. Kasi dapat kusang loob yan eh, di ba? Bahala na lang si Lord sa kanila, ganun. Total, mas pinagpapala naman yung mga taong nagbibigay ng taus-puso sa kalooban nila eh. I mean, you are the big sister here, kaya show your leadership. Walk the talk, ika nga. Tapos, mag-usap kayo ng heart to heart. No? Maglabasan kayo ng sama ng loob. Be honest with each other na hindi kailangan magsigawan, murahan, or sumbatan. Siguro no, mas maiintindihan nyo yung isa't isa. Anyway, sana maging okay na kayo the soonest possible time. Kasi magkakapatid kayo and I'm sure hindi yan magugustuhan ng nanay nyo. Lalo na wala na siya. So, yun lang. Nakaka-shopper for today. And ano ang masasabi mo sa issue na to? Comment down below. And thank you for watching.